Ikinabla ni Defense Secretary Gilbert Teodoro ang babala ng China na iwasan daw nating maghanap ng gulo. Anya, sumasagot lamang ang Pilipinas sa ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Nasa frontline na balitang yan si Camille Samonte. Sa gitna ng pagdinig sa Senado kaugnay sa 229 billion pesos sa 2024 proposed budget ng Department of National Defense, bumwelta si DND Secretary Gilbert Teodoro sa pahayag ng Chinese Foreign Ministry kahapon na wag daw maghanap ng gulo ang Pilipinas kaugnay sa isyu ng Scarborough o Panatag Shoal. Kasunod yan ang pagputol ng Philippine Coast Guard sa floating barrier na inilatag ng China. Hindi po tayo nagpro-provoke sa kanila. Nagre-react lang tayo sa ginagawa po nila. So sila po nangunguna. Sila po ang umaharang ng ating mangingisda. Sila po ang naglagay ng barrier doon sa Scarborough. Kapag pinabayaan daw ang China, baka sakupin na rin nila pati ang Benham Rice na nasa silangan ng Pilipinas. Nakikita natin, itong West Philippine Sea po ang focus. Pag hindi po natin pinatatag ang ating sandatahang lakas, baka naman po sa Philippine Rice mangyari pag naunahan tayo. Sa ngayon, binabalanse pa rin daw ng gobyerno ang pagresolba sa issue. Mabuti rin naman na siyempre may takot ang tao dahil ayaw ng conflict. Baka ako rin naman, hindi naman ako walang takot. Ngunit meron mga aksyon ang China na hindi natin pwedeng palampasin. Kung hindi, tutuloy-tuloy ito at sisisihin tayo ng ating mga anak. Agad lumusot sa Senate Finance Committee ang hinihinging budget ng DND. Sa isang executive session naman, idinetalye kung magkano ang pondong idadagdag para sa AFP modernization, intelligence at confidential funds. Samantala, kahit bukas na ulit ang entrada ng Scarborough Shoal, nangangamba naman ang AFP Western Command na baka maglagay din ng floating barriers ng China sa Ayungin Shoal kung nasaan ang BRP Sierra Madre. Ilang ulit nang hinaras ng China ang resupply vessels ng Pilipinas na pumupunta roon. If they do that in Ayungin, we also have to remove the barriers and we do not have to wait for the order of the President to remove that. Para maiwasan yan, plano ng Westcom na dalasan at damihan ang pagpapatrolya ng Philippine Navy sa West Philippine Sea. Malaking bagay din daw kung sasabayan ng mga Pilipinong mangingisda ang dami ng Chinese militia vessels tumatambay sa dagat na sakop ng Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Sabi naman ni retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, pwedeng singilin ng Pilipinas ang China sa paulit-ulit nitong harassment. May karapatan daw tayong humingi ng danyo sa China sa pagkasira ng corals sa Rosal Reef at Sabina Shoal kahit hindi na magsampa ng ikalawang arbitration case sa The Hague. The ruling of the tribunal stated that the entire Scarborough Shoal is a common fishing ground, no? And that includes the lagoon. What China is doing, they're allowing their own fishermen, Chinese fishermen, to enter the lagoon while preventing the Filipino fishermen from going inside. Una nang itinanggi ng China na sila ang nanira ng mga bahura. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malalimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, tumutok lamang at pag-subscribe sa social media pages ng News 5.